Magandang umaga po sa inyo, Sir Ted, DJ Chacha, sa inyo pong mga staff at sa ating mga tagapakinig. Opo. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Sir Ted, masabi ko lang po sana na medyo surreal po itong nangyayari sa akin kasi mula bata po napapanood ko na kayo sa TV tapos parang medyo mahirap paniwalaan na ini-interview niyo ako ngayon. Parang talagang lumalabas ngayon na ano, no? Tatanda rin kayo. Full circle moment to ni Doc David. Oo. Bata pa po ako, ma'am. Oo. DJ Chacha, talaga, syempre, wala pa namang cable noon, wala pa namang Oo. Netflix noon. Hoy, Syempre, gising days, di ba? opo. Ayun po. Pero siguro ho, dyan ako huhugot ngayon. Ito itong ating simula ng ating diskusyon. So lumalabas sa David, no? Dr. David Yap, lumalabas na yung aming pinag-uusapan nung panahon pa ng Hoy Gising at sa radyo, ito pa rin ang pinag-uusapan ngayon. Hindi ba? Ito, Ayun nga po. okay. Sir, Ito pa rin yun nga issue po, Sir ito. Ted. Okay, anyway, ngayon nga po ito ang inyo yung nagkaroon kayo ng pag-aaral ano under nga. Ito ba ay sa ilalim ng Oxford Development Studies? Ito po, Sir Ted. Gaya nga po nung nabanggit nyo to na napakatagal na po itong pinag-uusapan, napakatagal na ang pinoproblema. Yung pagsusuri po namin sa political dynasty, nagsimula pa po ito noong 2011, 2012. Noong panahon na yon, ekonomista ako sa AIM Policy Center. Ang boss ko po ngayon, noon ay si Dr. Ronald Mendoza, na ngayon ay Undersecretary sa Department of Education. Sa pagkakaalam ko, nakikinig siya ngayon. Kaya magandang umaga po, Yusek. Marami po kaming nasulat ukol sa political dynasty dahil iba't ibang anggulo ang tiningnan namin. Ano ba ang nauna, yung dinastiya ba o kahirapan? Ano ang motibasyon ng mga dinastiya? Ano ba ang mga iba't ibang klase ng dinastiya? Ito yung sinasabi po ito yung ginagamit na ngayon na fat dynasty, thin dynasty. Ang pinaka nakilala po kasi sa mga nasulat namin, ito po yung na-publish sa Oxford Development Studies. Nag-submit po kami sa journal at tinanggap po nila for publication. Ito po yung pagsusuri namin na binabanggit ng marami ngayon na may relasyon ang kahirapan at paglaganap ng political dynasty. Okay, so ito nga po yun, no po, Dr. David. Basically po, ano ang mga major na impormasyon hango sa inyong pag-aaral na ito sa usapin nga ng pagkukonekta ng kahirapan sa mga lugar na kung saan namamayagpag ang mga pamilya na bahagi ng, sabihin na natin, obese o fat dynasty. Go ahead. Apo. Dito po, Sir Ted, baka po napapaisip kayo paano po namin binilang yung dinastiya. Napaka masalimuot po na proseso. Kinuha po namin yung mga certificates of canvass ng 3 eleksyon. Inisa-isa po namin yon, ni-record po namin kung yung mga pangalan, yung probinsya, ilan yung nakuha nilang boto, pati yung mga natalo para kinumpara rin po kasi namin kung may lamang nga po ba ang mga galing sa dinastiya kapag dating sa eleksyon. Doon po sa tanong nyo, bumuo kami ng statistical model upang masuri kung ano nga ba ang relasyon ng political dynasty sa isang probinsya at kung gaano kadami yung matuturing natin na parte ng political family doon sa probinsyang iyon. Ito ngayon yung lumabas na, yun nga po, yung meron nga pong relasyon, pag dumadami yung kabilang sa political dynasty, tumataas rin yung antas ng kahirapan, o kaya yung sinasabi nyo, yung nabanggit nyo nga po, yung poverty incidence na linalabas po lagi ng Philippine Statistics Authority. Pero may importante po meron akong mahalagang kailangan i-emphasize dito po. Yung relasyon na ito ay nakaangkla doon sa mga probinsya sa labas ng Luzon. Mahalaga po itong sinasabi kong ito. Kapag inalis po yung parte na iyon, yung pinaghihiwalay-hiwalay po natin, yung Luzon, Visayas, Mindanao, para doon sa statistical model, hindi na po magiging statistically significant yung relationship sa pagitan ng political dynasty at poverty. Kaya po, noong hearing nga po, pinaalala ko po sa kanila na ang relasyon na ito ay para bang mas nakikita kapag lumabas ka sa Luzon. Go ahead, sir. Go ahead. Opo. Ayun po. Opo. Sige. So, yung nga po. Ang isa pa, sir, ito po pala. May gusto pa akong, isa rin pong mahalagang tandaan natin ay kahit nga po nagawa po namin yung 3 or 4 po ba yung mga paper na nagawa po namin, hindi po rin kami mismo hindi kami makapagsabi ng patapos kasi depende po talaga
sa dinastiya at sa lugar, depende po talaga sa konteksto. Pero tama po kayo na alam naman po natin, hindi naman natin may pagkakaila na pag umabot na po tayo doon sa, yun nga po, hindi na nga po fat, yung talagang obese dynasty na yung nagsanga-sanga na kahit kung sino na lang na kamag-anak, ilalagay na lang sa kahit anong posisyon. Yun talaga, hindi na natin kailangan ng pag-aaral na alam naman na po natin na may mali na po doon. Opo. Sige, balikan ko lang yung inyong pagliliwanag na, kumbaga, mas tama ba ang term kung gagamitin dito, Dr. David? Mas klaro, mas obvious yung usapin po ng pagkokonekta sa kahirapan doon sa mga lugar na pinamamayagpagan ng mga dinastiya outside Luzon, no? Okay. Tama? Tama po, Okay, tama sige. po Sir Okay. Ted. Pero, Dagdagan ko lang po. hindi ba naman din natin dapat iklaro na hindi nangangahulugan na sa Luzon may mga lalawigan na hindi rin nakakaramdam ng kahirapan ang kanilang mamamayan dahil sa Luzon na meron din mga lalawigan na hindi ganoon ang pag-unlad simply because namamayagpag naman din doon sa ilang mga lalawigan na ito sa Luzon, yung dinastiya? Ito po, posible po Sir Ted. Tama po yung sinasabi nyo. Ang gusto ko lang pong sabihin doon, ang idadagdag ko lang po doon is, noong panahon po kasi yun, isipin nyo po, 2009, 2012, nung kapanahunan po na yun, napakalaki po kasi talaga ng antas ng kahirapan sa Mindanao. Nagkataon rin po doon sa aming pagsusuri na doon rin po yung may pinakamataas na konsentrasyon ng mga, yun nga po, yung mga fat dynasty. So, doon po talaga kapag sinama, doon sa ginamit po namin na statistical model, doon po talaga lilitaw yon. Pero balik po doon sa sinabi nyo, pagdating naman po sa Luzon at saka sa Visayas, meron rin po talaga tayong masasabi doon. Kasi po hindi lang po yung statistical model yung binuo namin. Naggumawa rin po kami ng parang case-to-case study na, oy, ano bang nangyayari dito sa probinsya na ito? Ano ba yung kalagayan ng mga probinsya nito? Nakita po namin na alam po namin na maraming dinastiya. Ang nagkataon lang po kasi nung kapanahunan po niyan, lalo na po sa Luzon po kasi hindi ganun kataas ang kahirapan sa karamihan ng probinsya dito, kumpara lalo sa Mindanao. Kaya kahit may dinastiya sila doon, pag sinama mo doon sa model, hindi ngayon lilitaw kapag sa Luzon ka tumingin. Opo. Kasi nga din po, sa Luzon, nandito ang seat of economy and governance, Correct po. itong NCR, right? Correct po. Kaya nga, even na lang, pag pinag-usapan natin ang minimum wage, klaro naman, di ba, na dito, mas malaki nga ang swelduhan dito sa bahaging ito ng ating kapuluan. Ito muna, bago tunghayan natin itong mga sinasabing bakit nangyayari yung kahirapan na iyon. So, balikan ko lang itong Luzon. Ayoko magbanggit ng mga specific na mga lugar, no? Pero, dito sa inyong pag-aaral, naiklaro din naman ninyo na sa Luzon may mga identified dyan na mga baluarte na ng mga pamilya. Right? Opo. Oo. At kita rin naman din natin sa mga lalawigan na ito, yung klasifikasyon na lang ng mga munisipalidad na magmula, di ba, yung meron silang klasifikasyon, di ba, yung kanilang class. Ito ba na pag-aralan nyo na yung mga iba stagnant na? Kasi kung habang tumatagal, dapat yung munisipalidad, lalo na kung napakalaking pera ang nakukuha ng kanilang mga congressman sa kanilang mga distrito, sakop yung bayan na iyon, bakit stagnant na? Hindi na tumataas yung angat o ang bagal ng pag-angat ng kanilang klasifikasyon. Yes po, nung naalala ko po yan, sakto po yung sinabi nyo. Meron nga po kaming mga nakita na mga ehemplo na ganyan noong 2012, 2013. I mean, kahit naman ngayon, madali naman natin makikita na sa tagal ng panahon, kahit ilang dekada na, parang hindi umuunlad, hindi umaangat yung antas ng kabuhayan ng mga tao doon. Kahit, yun nga po, hindi na nga po IRA, nagbago na nga, di ba? Hindi na nga IRA ang tawag. National Tax Allocation na nga po, kahit marami pong pondo, marami pong suporta, ang dapat pumunta po doon, hindi pa rin nagbabago. Kita naman po natin yun. Opo. So, iyon ngayon. So, ngayon siguro, pinakamainam, wag na natin pang ihiwalay ang Luzon, wag natin ihiwalay ang mainland, o dito sa Kabisayaan at Mindanao.
sa pangkalahatan, bakit ba either stagnant, hindi umuunlad, o bakit ba napakabagal ng pag-unlad ng kabuhayan ng ating mga mamamayan sa mga lugar na pinaghaharian ng mga dinastiya? Sir Ded, napakaganda po ng tanong nyo. Pero ah pwede po sir mag-plugging. Go Kasi ahead, po sir. meron po kasi kami mga bagong kalalabas po na pagsusuri rin dito po sa CPBRD, at doon po tinatalakay po namin kung bakit, yun nga po, bakit hindi po, parang, yun nga po, nakita natin kahapon na napaka bumagal ng husto yung ating GDP growth rate. Mm-mm. Tapos marami po kaming pagsusuri kung bakit nga po parang, yun nga, kahit tumataas ang GDP, bakit hindi parang ramdam sa lahat ng parte ng Pilipinas. Mm. At masasabi ko po sa inyo, base nga po sa aming pagsusuri, isa sa mga dahilan doon ay yung parang ang tawag po kasi dito na sa liksik namin ay yung premature deindustrialization. Ang mahirap po kasi sa atin hindi na tayo, yung mga industriya natin sa manufacturing at sa iba pa na yung high value industries, hindi na po kasi natuloy. Yun yung isa po sa masasabi ko po talaga na isa sa mga kasagutan doon sa tanong ninyo. Pero doon sa patukoy doon po sa political dynasties, ito po yung napag-aralan namin na ang nangyayari kasi kung lalo na kung sanga-sanga na yung mga magkakamamilya sa isang local government unit, mawawala na kasi yung checks and balances. Kung ano na lang proyekto ang gusto nila, kung ano na lang programa ang gusto nila, yun at yun na lang ang gagawin nila, at hindi na tutok doon sa mga kailangan ng kanilang mga constituent. May mga ganun pong ehemplo. Pero gusto ko rin po naman masabi na kahit doon sa pagsusuri namin, at alam ko may mga tagapakinig kayo magsasabi rin ng ganito, na meron rin namang mga lugar na may dinastiya sila pero hindi ganun karami yung mga miyembro ng pamilya nila na nasa posisyon. Tapos masasabi naman ng mga nandun na maayos po yung pagpapatakbo nila. So, ito po yung gusto kong ibigay na example po, yung meron po kasi sa economics na tinatawag na yung ginawa po ni Mancor Olson, ito po yung stationary bandit at saka roving bandit. Yung stationary bandit, ito yung gustong kumubra pero hindi niya uubusin yung mga resources, hindi niya uubusin, hindi niya sasairin. Para nandun lang siya, pwede siyang tumambay doon, hindi papangangalagaan niya yung lugar. Ikumpara ito doon sa tinatawag na roving bandit na ang gusto niya, wala siyang pakialam doon sa lugar na pamumunuan niya, magnanakaw lang siya. So meron rin pong gano'n. Ang gusto kong sabihin dito na alam natin na merong mga dinastiya na masasabi po natin kawatan pero hindi po sila ang may monopolyo sa ganyang klaseng pamumuno. Go ahead. So may mga Ah, dinastiya na kumbaga, oo, na kumbaga may mga dinastiya na mga sabihin na natin na bandit, oo, pero sila ay stationary bandit lang. Apo sir, or yun nga po yung iba, ang yung iba naman po they are concerned with their legacy. Mhm. So may pinangangalagaan silang pangalan kasi gusto nilang ipamana yung pangalan na yon para yung susunod sa kanila mas mataas yung tsansang manalo kung sila yung tumakbo. So pangangalagaan nila yung lugar nila, aalagaan nila yung kanilang mga constituents Mhm. para tuloy-tuloy po yung kanilang dinastiya. Kabaliktaran naman, hindi nga to dynasty pero naisip niya, uy, nakapasok ako sa posisyon. Anong gagawin ko ngayon? Meron lang ako, sige, baka hindi ako makatsampa, hindi ako manalo sa re-election. O di mangungubra na ako ngayon. Pwede rin po yun. Okay. So, kung pupuntahan natin ang mga, ngayon nga gusto kong pag-usapan mga kadahilanang ito, no? Pwede bang maiklaro lang natin sa usapin ng negosyo at kaunlaran sa isang particular na lugar na pinamamayagpagan ng dinastiya. Wag na natin sabihin obis, no? Fat. Itong dinastiyang ito, mayor, yung governor ay nanay, vice governor yung anak, congressman, kamag-anak, etc. etc. Kapag ganon, sa usapin ng pag-unlad ng kanilang mga negosyo doon, ano ang findings ninyo dito? Bakit hindi ganon umuunlad ang mga negosyo na nagbibigay nga sana ng trabaho at kaunlaran sa lugar? Sir, ulit po sir, bakit hindi po umuunlad yung negosyo ng mga Kumbaga, dynasty? kumbaga, meron kasi sa inyong study na ginawa, no, na pag nabasa ko rin na yung alam mo na yung economic development Apa. sa isang lugar
na pinamamayagpagan ng Fat Dynasty, usually wala nang gustong pumasok na gustong magnegosyo sa lugar Opo. kasi kontrolado ng dinastiya. Go ahead. Correct po, sir. So, pwede po, ito po yung mga nasaliksik namin diyan. Pwede po na yung dinastiya mismo, pinipigilan niya yung makapasok. Ayaw niya yung ibang magnegosyo, lalo na kung ikaw yung namumuno sa LGU, papahirapan mo ngayon yung mga gustong pumasok na magnegosyo kasi ayaw mo ng kakompetensya. Posible na ikaw yung may gusto ng negosyo doon. Tama po, di ba? Mm. Yung iba naman po, ilalagay ko lang to para po maliwanag po sa inyo at saka sa mga tagapakinig nyo. Pwede rin po naman na yung baliktarin natin. Nagsimula sa sobrang kahirapan yung probinsya. Napakalayo niya, napakahirap puntahan. At yun nga po, dahil sa katagalan, hindi po naayos yung infrastruktura, pwedeng kasalanan ng dinastiya rin, na mahihirapan ngayon, sasabihin ng negosyante, ba't ako magne-negosyo dyan? Ano mapapala ako dyan? O di, parang may dalawa kang klase na po pwedeng isipin na dahilan kung bakit hindi umuusbong, hindi nagkakaroon ng negosyo, hindi umuunlad yung isang probinsya. Doon sa usapin ng pangangailangan para doon sa access sa lugar, yung mga kanilang mga utilities, etc. Dahil din sa either Opo. yung namamayagpag ng dinastiyang doon, sangkaterbang tamad o sangkaterbang magnanakaw sa mga proyekto. I mean, O sir, pwede nilang pigilan yung mga permit. Pwede yun. okay. Pwede na lang. Oo. O kaya kahit hindi nila pwedeng pigilan, yung kumbaga yung hindi mo na lang ipauusad. Oo. Yung nakatenga na lang o di magre-request ng permit, magre-request ng lisensya, ay bahala ka na dyan. Okay. Magandang ehemplo dito, ito na lang kung yung dinastiya ang may hawak sa isang bahagi na lang po, halimbawa ng first class municipality or isang city, kung amin yung Jollibee, ayaw namin na may McDonald's dito. Di ba? Dr. Yap. Ayun nga po yung nabanggit ko, may mga posible nga po na may gano'n na ipapahirapan po nila yung pagpasok ng posibleng kumompetensya sa kanila. Yes, oo. O kaya naman, lahat dito ng mga gustong magtayo ng negosyo, sosyo kami. Apo. Pag hindi ka pumayag, pahihirapan ka. May gano'n rin po. May ganon din po, di po ba? Alright, so hindi na ho natin maitatanggi. Bagamat ang iba siguro mga dinastiya, makikipagdebate sa isyong ito, pero sa inyong pag-aaral nga, klaro ba talaga na yung walang equal opportunity para sa ibang gustong maglingkod sa bayan, ang isa nga sa mga dahilan kung bakit mas mabagal ang pag-unlad ng ating kanayunan? Sir Ted, hahatiin ko po yung katanungan nyo. Doon po sa equal opportunity, ayun po, maliwanag naman po yun na ang sinasabi po kasi at saka nakita nga po namin sa aming pagsusuri na yung political dynasty, kunwari, magpapatakbo na siya ng kamag-anak. Lamang na yung kamag-anak niya. Kasi hindi nagsisimula sa wala. Meron na po siyang makinarya, kilala na po yung pangalan, at saka gamay na po nila yung lugar na tinatakbuhan nila. So, klaro naman po talaga na mahihirapan ngayon kung sino man ang gustong sumalag dun sa political. I'm sure, Sir Ted, kayo po, nakabuwag kayo ng political dynasty noon. Ang hirap po noon. Kaya totoo po na meron nga pong effect doon sa access sa elected positions because of the presence of political dynasties. Pero po doon sa kahirapan, ang masasabi ko lang po doon is balik po tayo doon sa nabanggit po kanina. Kahit naman po hindi dinastiya, pwede rin po naman kasi talagang kawatan yung piliin ng tao eh. Ang gusto kong sabihin dito is demokrasya po yung pinag-uusapan natin. At ang masabi ko lang dito is ito nga po nabanggit ko po sa hearing. Ang tanong ko po sa kanila is pinagkakatiwalaan po ba natin ang Pilipino na maging responsable at mapanuri? Yun yung tinanong ko na kung totoo, kung naniniwala tayo na kaya ng mga botanteng Pilipino na maging responsable at mapanuri, hindi po natin kailangan ng anti-dynasty law. Kasi
yung mga botante na mismo ang bubuwag sa mga dynasty. Mhm. Pero ukol nga doon nga po ang sasabihin nga nila at narinig ko nga po to doon sa hearing na hindi nga kasi makatakbo yung ibang tao. Pues Mm. hindi po ba ang pwede nating simulan ngayon yung mga reforma sa halalan? Kumbaga, papaano kung limitahan natin yung pupwedeng gastusin lalo? Mm. Papaano kung kailangan parang ito po naririnig ko po Oh, ito, paano po kaya kung gusto mong kumandidato kahit konsehal, kahit oo. mayor, Mm. kailangan mong sumailalim sa isang eksaminasyon, kailangan mong parang mag-board exam ka. Hindi ba po pwede 'yon na para kahit sino, kung yung mga nurse kailangan mag-board exam, engineer, lahat kailangan Oo, mag-board 'di oo. ba dapat napakahalaga, napakaraming pera ang hinahawakan nila, 'di ba dapat pwede rin dapat yung mga Pero gustong that is kumandidato na obviously mag-board. Dr. David, that's obviously unconstitutional, no? Kasi nga yung Oo, yun requirement. nga po, Klaro naman oo. 'yun. So siguro ilabas natin sa equation 'yon. Oo. Opo, oo. Mm. But Oo. yun nga po, so, yun nga po, speaking of the Mm. ang isa pang kailangan na pag-usapan rin dito, yung infringement rin kasi na at ito nga po kaya ko sinasabi yung nasa botante yan. Kasi at the end of the day, kaya naman lumabas ang mga political dynasty, kaya dumami ang political dynasty kasi binoboto ng mga tao. Nagsimula naman kasi yung mga yan na hindi dynasty. Mhm, Pero yung mhm. mga tao nakasanayan na lang, sige yan pa Okey. rin, yan pa rin. Oo. Nasa tao po kasi talaga. So kung ang ano ko rin is, kung maglalagay tayo ng anti-dynasty law, Mhm. di parang sinasabi natin na, hindi, kayo hindi niyo puwedeng iboto yung gusto niyo. So, ang sinasabi ko dito, yung botante, yung punot dulo talaga dito yung kailangan nating ayusin. Hmm. Yung voter Okey. education, kung Okey. ano ba yung Oo. kaakibat na responsibilidad kapag bumoboto sila at ano yung mga Hmm. responsibilidad ng mga binoboto nila. Ang dali lang, parang napunta tayo sa chicken and egg, situation na naman po nito, 'no? Ano bang dapat nating unahin? Kasi kung babalikan ko lang yung una mong argumento, parang hindi na siya ngayon tutugma din kapag lagi nating pauubayan na lang sa botante nga yung desisyon. After all, kayo pumipili. Yan at yan ang katwiran ng dinastiya. Binoboto naman kami. Gusto naman kami. Hayaan nyo ang publiko, ang botante, ang pumili. Di ba? Yan yung sinasabi mo. Dapat education ng mga botante. Pero paano nga yung botante nasadlak sa kahirapan at ang tanging inaasahan ay yung ayuda kung saan naman nanggagaling sa nakaupong politiko. Ang dami nila. At pagkatapos, maliban doon sa dami ng kanilang mga ninanakaw o komisyon sa mga government projects, so meron silang money to spare. Kaya nga dito lalabas din na paano pa magkakaroon ng fair chance ang iba, papasok ka dito, unang salta ka, pagkatapos aasahan na eventually na yung ginagawa ng dinastiya ay gagawin mo rin sa kanila na magiging umaasa na lang yung botante so kung sino maghahatag sa kanila. Hindi ba? So, hindi ba din talaga dito ang punto is kapag hindi mo muna makorek itong pamamayagpag ng succession at dinastiya, eventually, wala din choice yung botante. Hindi ba? We have to start somewhere. Oo, tama po Sir Ted, natawa nga rin po ako kasi yung sabi niyo nga, tama nga po yan, chicken and egg. Mhm. Naalala ko yan po yung isang title ng sinulat namin. Mhm. Kasi po sa amin po pagsusuri, paikot-ikot po talaga. Mhm. Sa usaping demokrasya, sa usaping political dynasty, ang Mm. dami mong pwedeng patunguhan na parang ang ending mo rin, umiikot ka rin. Mm. Naintindihan ko po yung sinasabi niyo at ako po I agree with that na at some point we have to strike a compromise na Mhm. we have to balance both yung concerns about the democracy and at the same time yung outcomes that emerge from the democracy, 'di ba? Hindi Mm. naman po lagi na Mm. ipapaubaya na lang natin. Oo. So, Kaya ang suhestiyon ko po diyan, sir, pwede po maglagay po tayo ng anti-dynasty law, yung patas, yung constitutional, yung maayos po. Yan, Mm. sigurado naman po ako makakahanap ng paraan diyan. Doon pa lang sa hearing, nakita ko po na kahit po si Okay. si Chair Garcia, ang dami po niyang nakitang Mm. mga problema at may mga solusyon rin siyang nabanggit. O Pupuwede po talaga. Kaya pong makahanap po ng anti-dynasty law na maayos at makakagawa ng siguro naman, masasabi po natin na mas magandang estado kumpara dun sa nakikita po natin ngayon. Ang sinasabi ko lang is,
simula pa lang 'yun. Mm. Hindi dapat tayo na, "Oy hindi, may anti-dynasty law." Tapos na 'yun. Of Kahit course. mapasa man o hindi ang batas kontra dinastiya, sa palagay ko po, kailangan pa rin talaga itulak yung mga reforma patungkol naman sa campaign financing, Yes. election rules, Mhm. voter education. Ito Mhm. importante, ang masabi ko yung Mm. political parties. Mhm. At pati na rin ito Sir Ted ba naisip ko dahil kasi do'n sa sinabi niyo na yung marami silang pondo na paghahawakan, Mhm. ipamimigay nila, sila ngayon yung ano. Importante po dito, kailangan rin natin tingnan yung public finance. Mhm. Ano po ba nga dapat yung mga batas, ano nga po ba dapat yung mga guidelines para po sa public finance at yung pag-abot ng ayuda? Mm. Opo, opo. Sila po ba dapat, sa kanila po ba dapat manggagaling? 'Di ba dapat Ah, taxpayers naman ang nagbibigay nung pondo opo, para sa opo. ayuda? Dapat po yung klaruhin 'yun. Opo, sige po. Okay, so Dr. David, ang inyo ho bang opisina ngayon, itong Congressional Policy and Budget Research Department, meron kayo ba'y kinonsulta nila speaker dito ng pamunuan po ng Kamara sa 20th Congress sa version na posible sa anti-dynasty bill? Kasi iba-iba no? Diun kay Ginoong Erice, sa kanya, let's be practical, meron siyang pinapayagan na lamang and hanggang second degree of consanguinity and affinity lang. Yung iba naman sagad-sagad Kayo ba mayroon ba kayong naiisip dito? Meron ba kayong draft bill din na ginawa? Sir, ang naging assistance po namin ay nagsulat po kami ng concept note. Mhm. Nakalatag po do'n yung mga kumbaga yung mga na-research po namin Mm. at nagbigay rin po kami ng policy recommendations. Nakasulat po 'yan, makikita niyo po 'yan do'n sa CPBRD website. 'Yun yung parang sana po, sa tingin Mm. ko naman po, na nagamit po yung concept note namin doon sa Mm. ilan pong mga batas. Nakita ko po yung mga ilang bill po, Mm. na reference po yung CPBRD note. So mukha naman pong nabasa po ng ilang kongresista po yung ginawa po Opo, namin. short Pero lang. hindi po kami pinag-draft ng Okay. bill o kaya hindi po Okay. dinirektang kinonsulta Sige. yung opisina po namin. If I may just tickle your your intelligence about this issue this morning, Doctor. Doktor, ikaw, anong tingin mo personally? Nako sir. Opo, anti-dynasty bill, ikaw, hanggang saan, ilan lang at hanggang saan ang pagbabawal sa degree of consanguinity or affinity? Kung ikaw ang Opo, tatanungin. sir. Ako sir, personally, this Mm. is obviously from a personal standpoint. Mm. I'd like to make that clear. Ako sir, let's work our way backwards. So pag nakita natin 6, 7 magkakamag-anak, alam na kaagad natin na medyo malabo na talaga 'yan. 'Yan talagang klaro na hindi na talaga po pwede yung gano'n. Hindi po pwede na yung sanga-sanga na talaga yung magkakapamilya Mm. doon sa isang local government unit. 'Yun, wala na tayong dapat, sa tingin ko, kung meron man, wala na dapat pag-usapan do'n. Mm. Siguro 3 mapapaisip ka, puwede pa ba 'yan? Depende siguro. Mm. 2, pagbabawalan ba natin 2? Kung dadalawa lang naman sila, 'yun mapapaisip na po talaga ako Oo. kung ipagbabawal ba natin ang 2 o 3, 'di ba? Mhm, mhm. Doon po sa consanguinity at affinity, yung second degree sa tingin ko, sapat na 'yun para, ako nung narinig ko nga po yung mga nabanggit ni Kong Erice, sang-ayon naman po ako, saka yung iba, may mga ilang congressman at congresswoman rin po nagsabi na yung gusto nila po yung second degree. Parang 'yun nakikita ko. Pero puwede nating gawin kahit hanggang third. Mhm. Baka po puwede second saka third. Mm. Yung fourth po kasi napakalawak na po nung saklaw nun, eh. Okay. Oo. Do'n talagang medyo nag-aalangan na ako na, sobrang dami na ng pamilya ang hindi po puwede do'n. At Sir Ted, just to add, I think na when it comes to dito sa anti-dynasty, kung kunwari nga may napasa nga or maipapasa na yung batas kontra dinastiya, Mm. kailangan siguro rin natin tingnan po kung kailangan po ba natin amyendahan yung sa term limits. Opo, opo, opo. Yung So yun yung mga kailangan pag-isipan. But para sa akin po, na parang personally nag-a-agree ako doon sa yung gusto po nung mga congressman who are seeking a more parang moderate
yung moderated, parang mas compromise. Saka sa tingin ko po, Opo, baka opo. mas makakapasa po yun kung gusto Sige po natin. Opo, moderate. Yan, medyo. Sige, mamaya babalikan ko yung word na yan. Sige po, so Dr. David, salamat sa inyo pong panahon and for sharing yung inyong hindi lang kaisipan, kundi mismong ginawang pag-aaral dito sa napaka-importanteng isyong ito. And we hope to catch you again sa aming pong programa. Salamat po, Doctor. Sige pa, maraming salamat po, Sir Ted. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.